Ariana's POV. Katatapos lang ng isang round ng laro namin ni Emmanuel nang bigla siyang tumayo. Sandali lang, Ate Ariana. Hahanapin ko lang si Daddy. Sabi niya habang nagmamadaling lumabas ng game room. Okay, sige, pero wag kang tatakbo ha, baka madulas ka. Paalala ko pa habang inaayos ang controller. Iniisip ko pa rin yung mga sinabi niya kanina, ang mature na mga tanong niya para sa edad niya. Napangiti ako habang binabalikan sa isip ang eksenang tinanong niya kung masarap daw ba ang kiss. Kakaibang bata talaga si Emmanuel. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas nang biglang bumalik si Emmanuel. Takbong-takbo at halatang nataranta. Ate Ariana! Sigaw niya, halos matisod pa sa pagtakbo. Si Daddy, dumudugo yung kamay niya? Natigilan ako. Agad akong napatayo at ang puso ko'y parang lumokso sa kaba. Ano? San siya? Ano nangyari? Tanong ko agad habang lumalabas na rin ng game room. Hindi ko alam. Nakita ko lang siya hawak kamay niya tapos may dugo. Halika na, bilis. Hinila niya agad ang kamay ko. Di ako makapaniwala sa lakas ng hila ng isang batang tulad niya, pero hindi na ako nakapalag. Sa bakabak ko parang lumiliit ang paligid ko. Ang isip ko napuno agad ng tanong. Bakit may dugo? May nasugatan ba? May nabasag ba? O may nangyaring mas grabe? Habang hinihila ko ni Emmanuel, tuloy-tuloy siya sa kakasalita. Baka may natamaan siya ate, o baka nasugatan siya sa matalim. Sabi ni mommy nun pag may dugo, kailangan gamutin agad. Nasa may hallway na kami at kahit medyo kabado, pinilit kong kumalma. Okay, dahan-dahan lang Emmanuel. Relax lang tayo, wag tayong magpanik. Pero ang bata, mas lalo pang nangulit. Dali na, gamutin mo si daddy ko, magaling ka naman, di ba? Di ba ikaw ang sugar niya? Napatingin ako sa kanya. Ano raw? Sugar! Di ba sabi nila ikaw yung sugar niya? Halos matawa ako kahit kabado. Nurse sigurong ibig mong sabihin, hindi sugar. Oo, yun nga sabi ko. Napailing ako ng bahagya. Hay nako, bata talaga. Kahit emergency may pagkakomedyante pa rin. Pagkarating namin sa mini office si Zephyr, nakita ko siya nakaupo sa upuang digulong. May hawak sa kaliwang kamay. May puting tiso siyang nakabalot dito pero may bahid na ng dugo ang tela. Hindi naman malala pero halatang hiwa. Malamang sa gilid lang to ng papel o kung anong matalim na bagay. Sir Zephyr, sigaw ko agad. Lumapit ako at hinawakan ng kamay niya. Ano nangyari sa inyo? Tumitig siya sa akin para nagulat sa pagdating ko. Wala to, maliit lang. Napunit lang ang balat habang pinipirmahan ko tong reports. Paper cut lang to, Miss Ariana. Paper cut? Pero dumudugo pa rin. Sabi ko habang kinukuha ang maliit na first aid kit na nasa gilid ng mesa. Maliit man yan, dapat linisin. Tumayo si Emmanuel sa tabi ni Zephyr. O diba ate, gamutin mo siya. Kasi si daddy ang tigas ng ulo ay magpatingin agad. Habang nililinis ko ang sugat ni Zephyr, tahimik lang siya. Ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Ayusin mo, Ariana, bulong niya. Tinutulungan ko lang po kayo, tugon ko, naiilang sa titig niya. Alam kong marunong ka. Mahinang sabi niya. Parang may ibang-ibag ipahiwatig. Hindi ko na sinagot yon. Binalik ko ang atensyon ko sa sugat niya at mainat na nilinis ang bandage. Tahimik lang si Emmanuel sa tabi namin pero ramdam ko ang mga mata niya na parang nag-oobserba sa aming dalawa. Tapos na, sabi ko. Pero kung lalalapain mamaya, kailangan natin ipatingin sa klinik. Zephyr nodded pero hindi pa rin ako nilulubayan ng tingin. Parang gusto niyang may sabihin pero pinipigilan. Ate Ariana, bulong ni Emmanuel. Pwede ka na ulit sa game room. Okay na si Daddy. Tumango ako pero bago pa ako makalakad palayo, nagsalita si Zephyr. Thank you. Mahina pero malinaw. Napalingon ako at bahagyang tumango. Walang anuman, sir. Pero sa loob-loob ko, bakit parang ang titig niya ay hindi lang pasasalamat? Magkatabi kaming nakaupo ni Manuel sa harap ng malaking screen sa game room. Wala pa rin kupas ang energy niya kahit nag-swimming na kanina. Ako? Pakiramdam ko parang nauubos ng stamina ko pero kailangan kong magpakatatag. Isa to sa parte ng kontrata, ang bantayan si Emmanuel kahit anong oras. At sa totoo lang kahit nakakapagod, nakakaaliw din siyang kasama. Ayan na! Sigaw niya habang pinipindot ang controller. Talo ka na, Ate Ariana. Huh?
Uy, hindi pa. Isang hit na lang yan, oh. Sabay pindot ko sa button pero mas mabilis siya. Nako, panalo ko ulit. Tili niya habang tumatalon sa kinaupuan. Okay, fine. Talo na naman si ate. Natatawa kong sabi. Biglang bumukas ang pinto ng game room. Napalingon kaming pareho. Pumasok si Zephyr. Naka-formal pa rin pero halatang nagmamadali. Nakasuot na ng relo at may hawak na susi ng sasakyan. Emmanuel? Tawag niya. Anak, aalis muna si Daddy. Pupuntahan ko lang si Lolo Doming mo sa farm. Napakunot noo si Emmanuel. Ha? Bakit ngayon ba, Daddy? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Kailangan ko siyang makita ngayon. May pag-uusapan kaming importante. Sandali lang naman ako eh. Biglang bumaba ang mood ni Emmanuel. Nakatikom ang bibig at inipit ang controller sa pagitan ng mga braso niya. Gusto kong sumama? Napatingin ako kay Zephyr. Mukhang seryoso ang bata at mukhang hindi rin inaasahan ni Zephyr ang reaksyong ito. Emmanuel, hindi ka pwedeng sumama ngayon, mainit sa farm. Maraming alikabok at hindi yon lugar para sa bata. Pero kasama naman ako dati ah. Sigaw ni Emmanuel sabay tayo at lapit sa daddy niya. Gusto kong sumama. Baka may gawin kayo ni Lolo tapos hindi niyo ako isama. Hindi ka namin nakakalimutan, anak. Mahinahon pero firm ang sagot ni Zephyr. Eh bakit hindi mo ako isasama? Muling tanong ni Emmanuel. Ramdam ang tampo. Lagi mo na lang sinasabi yan, pero palagi mo rin akong iniiwan. Tahimik ang paligid, ako naman hindi makagalaw. Para akong estatwang saksi sa drama ng mag-ama. Lumuhod si Zephyr sa harap ng anak niya. Anak, hindi kita iniwan. Pero may mga bagay na kailangan gawin ng mga matatanda at minsan, kailangan nilang magdesisyon kahit ayaw ng puso nila. Ganito ang pagiging responsable. Pero ayoko ng ganun. Mahinang bulong ni Emmanuel. Ayokong ako lang naiwan. Kitang-kita ko ang pagkagatlabi ni Zephyr. Parang gustong umiyak si Emmanuel pero pinipigil. Grabe ang lalim ng samahan nila kahit ganitong sitwasyon. Ariana, sabay tingin niya sa akin. Pakiusap, bantayin mo si Emmanuel habang wala ako. Huwag mo siyang iiwan kahit saglit. Tumango ako. Seryoso? Opo sir, ako na pong bahala. Tinapik ni Zephyr ang balikat ng anak niya. Pagbalik ko, tayo lang dalawang lalabas. Kakain tayo sa favorite mong burger place. Gusto mo yon? Saglit na katahimikan hanggang sa tumango si Emmanuel. Kahit ramdam mo ang bigat ng loob niya. Sige, promise ha? Promise. Sagot ni Zephyr sabay halik sa noo ng anak niya. Paglabas ni Zephyr, nanatiling tahimik si Emmanuel. Hindi na siya naglaro. Tumabi siya sa akin at umupo ng tahimik, nakahilig. Akala ko iiwan na naman niya ako ng matagal, bulong niya. Hindi ka iiwan ng daddy mo, sagot ko. Mahal na mahal ka nun. Pinipilit lang niyang maging matatag para sa'yo. Tahimik pa rin siya. Ilang saglit pa, naramdaman ko na lang ang ulo niya nakapatong sa balikat ko. Mahigpit ang hawak niya sa stuffed toy na iniabot ko kanina habang naglalaro kami. Sa loob ng game room, ramdam ang katahimikan, pero ramdam ko rin ang tiwala ni Emmanuel sa akin. At kahit di ko inaasahan, parang sa puso ko, may kakaibang init akong nararamdaman. Parang gusto kong alagaan ang batang to at baka pati na rin ang daddy niya. Pag-alis ni Sir Zephyr, tila nawala ang sigla ni Emmanuel. Tahimik lang siyang nakaupo habang ako naman pinagmamastang mabuti ang kilos niya. Ramdam ko ang bigat ng loob niya pero ayoko na patagalin pa ang lungkot niya sa gabing iyon. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ang kamay niya at tinawakan to ng marahan. Tara na. Baby boy, tapos na ang laro. Kailangan natin magpahinga. Pero bago yan, sabay ngiti ko. Papakainin muna kita ng konti, okay? Tumango siya. Bagamat dahan-dahan. Inalalayan ko siyang tumayo at sabay kaming lumabas ng game room. Dumiretso kami sa mini dining area sa may gilid ng kusina kung saan nakahanda ang maliit na tray ng snacks, sandwich, gatas at paboritong cookies ni Emmanuel. Akin lang to ha, hindi pwede kay Teacher Cherry. Aniya na medyo ngumiti na ulit. Napangiti rin ako. Siyempre, special treat lang yan para sa mga batang matitibay ang loob, sabi ko habang iniaabot sa kanya ang baso ng gatas.
Habang kumakain si Emmanuel, bigla akong napatigil. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko si Adelpha, nakasilip sa may hallway, nakapamewang at nakakunot noo. Alam kong chinecheck niya ako nung ginagawa ko ang trabaho ko. Ang babaeng to talaga, parang CCTV. Pinilit kong wag nang pansinin at mas mahalaga si Emmanuel ngayon. Pagkatapos kumain ay inalalayan ko na si Emmanuel paakyat sa kwarto niya. Tara na baby boy, bihis tayo tapos tulog na ha? Pwede ba magkwenta ka ulit bago ako matulog? Tanong niya habang naghihikab. Sure, may isang kwento pa kung hindi mo pa naririnig. Sabay kindat ko. Habang pinapalitan ko siya ng pambahay. Tahimik lang siya. Ramdam kong napagod na rin sa dami ng ginawa buong araw. Matapos siya mag-iyo sa kama at masiguro kong malamig na ang aircon, naupo ako sa tabi niya at nagsimulang magkwento. Isa na namang gawa-gawa akong bedtime story tungkol sa isang batang prinsipe at ang kaibigan niyang dragon. Hindi niya na natapos ang kwento ko, nakatulog siya na may ngiti sa labi. Dinampian ko na marahang halik ang noo niya at binulungan. Good night baby boy, nandito lang si Ate Ariana. Paglabas ko ng kwarto, nandun pa rin si Adelpha. Nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa, parang may hinahanap na butas. Tulog na si Emmanuel? Kalmadong sabi ko. Maayos siyang nakahiga. Busog din siya. Hindi siya sumagot agad. Tumaas na ang isang kilay niya. Sana nga. Tandaan mo, isang maling galaw mo lang. Baka mauna pang tiket mo palabas ng bahay na to kaysa kay Zephyr makabalik. Ngumiti ako pero may tiin. Baka kasi ikaw mapahiya pag nalaman ni Sir na sinisilip-silip mo ako kahit hindi mo trabaho. Tumalikod ako ng diretso at naglakad palayo. Sa bawat hakbang ko, pinapaalala ko sa sarili ko. Hindi ako papayag na papagsakin ako ng kahit sinong Adelpha, lalo na ngayon na unti-unti kong minamahal ang batang to at baka pati na rin ang ama niya. Ariana's POV. Hapon na nang biglang bumangon si Emmanuel mula sa mahimbing niyang tulog. Nagulat pa ako dahil parang hinahanap agad niya ang buong mundo. Nasaan si Daddy? Tanong niya habang hinahanap ng tingin ang paligid ng kwarto. Lumapit ako at umupo sa gilid ng kama. Nasa labas pa, may lakad si Sir Zephyr, pero babalik din yun mamaya. Bumuntong hininga si Emmanuel at sumimangot. Bakit iniwan ako ni Daddy? Napakamot ako sa batok habang iniisip kung paano ko siya pasasayahin. Ayoko makita siyang malungkot. Ewan ko ba kung ba't parang biglang bumikat ang dibdib ko tuwing umiiyak o nalulungkot tong batang to. Bigla akong napangiti. Alam mo, may naisip akong paraan para gumaan ang loob mo. Napatingin siya sa akin, nakakunot ang noo. Ano yon? Gusto mo bang mamasyal tayo sa park? May playground doon, may mga bata, may ice cream pa. Talaga? Nanlaki ang mga mata niya. Pwede ba yun? Siyempre, basta sumama tayo kay Kuya Ramil, siya na magdadrive. Agad siyang tumalon sa kama at tuwang-tuwa. Yehey! Magbibihis na ako! Habang inayos ko ang mga gawat ni Emmanuel, tubig, pamunas, extra shirt, tinawagan ko si Ramil. Kuya Ramil, pwede ka bang mag-drive mamaya papunta sa park? Gusto lang ni Emmanuel makalabas-labas. Oo naman, ma'am. May sinundo lang ako kanina pero nandito na ulit ako sa loob ng compound. Sabihan niyo lang ako kung kailan aalis. Salamat, kuya. Ilang sandali pa, bumaba na kami ni Emmanuel. Bit-bit ang isang maliit na backpack. Suot niya ang paborito niyang cap at isang Batman shirt. Tuwang-tuwa siyang kumakaway kay Ramil habang patakbo sa sasakyan. Pagkasakay namin sa SUV ay masiglang-masigla si Emmanuel. Ate Ariana, gusto ko ng cotton candy, tapos ice cream, tapos laruan. Napatawa na lamang ako. Isa-isa lang ha, hindi tayo mag-aakit ng buong palengke pa uwi. Si Ramil naman napapatawa habang nagmamaneho. Parang sabik na sabik tong batang to sa labas ha. Matagal na rin daw siyang di nakakapasyal. Sagot ko habang inaayos ang seatbelt ni Emmanuel. Pagdating namin sa park, agad nang tumakbo si Emmanuel papunta sa mga swing. Tuwang-tuwa siya habang hinihila-hila ang kamay ko. Ate Ariana, gusto ko dyan. Itulak mo ko ha. Sumunod ako sa kanya at pinagbigyan ng hiling niya. Pinapanood ko siyang tumatawa habang nasa swing. Ang saya niyang panoorin. Ilang sandali pa, may ibang bata na ring lumapit. Nakipaglaro siya kaagad. Habulan, taguan, at konting takbuhan sa paligid ng park.
Habang pinagmamasdan ko si Emmanuel, napansin ko na tumingin sa akin si Ramil mula sa malayo. Nakatayo siya malapit sa kotse, parang bantay sarado, pero may ngiti sa labi. Nilapitan ko siya. Buti na lang game kayong sumama kuya, para masaya si Emmanuel ngayon. Oo nga ma'am, ang sarap sa pakiramdam na makita siyang masigla ulit. Hindi siya ganyan o isang linggo, tahimik lang yun, parang walang gana sa kahit ano. Napatingin ako kay Emmanuel. Ibig sabihin ba naging comfortable na siya sa akin? Ma'am, tawag muli ni Ramil. Salamat din sa inyo ha. Hindi lahat ng yayang nag-aalaga may pusong ganyan. Iba ang approach ninyo kay bata. Swak talaga kayo sa kanya. Napangiti ako. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, pero sa loob-loob ko parang hindi lang trabaho ang dahilan. Maya-maya tumakbo na ulit si Emmanuel papalapit. Ate, gutom na ako. Pwede ba ng burger? Hala, parang ako din. Sabay naming tawa. At habang kumakain kami ng burger at fries sa isang food kiosk sa gilid ng park, naisip ko, sana araw-araw, ganito lang kasimple ang buhay. Walang kontrabida, walang tensyon, walang adelpha at sana hindi ko makalimutan kung gaano kahalaga sa akin ang batang to. Habang abala kami ni Emmanuel sa pagkain ng burger at fries sa gilid ng park, napansin kong biglang natahimik ang bata. Tumigil siya sa pagsubo at nakatitig sa isang direksyon. Sinunod ko ang tingin niya. May papalapit na isang batang babae, kaedad lang ni Emmanuel, naka-pink na dress na may print na unicorn. May hawak itong cotton candy at nakangiti habang lumalapit. Kasama nitong isang lalaki na nasa mid-30s, mukhang seryoso, naka-polo shirt at may sunglasses na nakasabit sa kwelyo. Hey, Bella! Tawag ni Emmanuel. Agad na tumayo at iniwan ang kalahating burger niya. Ariana, si Bella yun. Bulalas niya habang tumatakbo papunta sa babae. Agad din akong tumayo para sundan siya. Sino na naman to? Kaibigan? Kaklase? Hi, Emmanuel. Bati ng batang babae. Sabay abot ng hawak na cotton candy na parang gusto pang i-share. Gusto mo? Napangiti si Emmanuel. No thanks. Busog na ako? Ahem. Umubo ng bahagya ang lalaking kasama ng bata. Matangkad siya. May tindig na parang sanay sa posisyon ng kapangyarihan pero may maamong mga mata habang pinagmamasdan si Emmanuel. Tito Drake! Sigaw ni Emmanuel at niyakap ang lalaki. Miss na kita. Si Bella po pinsan ko pero parang kapatid na rin. Miss ka na rin namin, buddy. Sagot ng lalaki na si Tito Drake. Nagulat ako na makita kitang naglalaro dito. Hindi mo kasama si Zephyr? Napatingin sa akin si Emmanuel at gumiti. Wala si Daddy ngayon, may pinuntahan. Pero ito po. Hinila niya ang kamay kong bigla. Ito si Yaya Ariana. Siya ang bago nag-aalaga sa akin. Medyo nataranta ako. Pero agad akong umiti at bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang hapon po, sabi ko. Nahihiyang binati si Tito Drake. Pinagmasdan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa pero hindi sa bastos na paraan. Parang sinusuri niya kung okay ba ako bilang kasama ng anak ng kaibigan niya. Hello Ariana? Sabi niya sabay abot ng kamay. Ako nga pala si Drake, kaibigan ng daddy ni Emmanuel. Mabuti naman at may kasama siyang maaasahan. Ngumiti ako kahit na medyo naiilang pa. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Masayahin pong bata si Emmanuel. Masayahin at makulit. Sabay sabat ni Bella na tumatawa. Pero mabait po si Emmanuel, lalo na sa mga kaibigan. Yeah, dagdag ni Emmanuel. Sabay tingin sa akin. Mabait din si Ariana. Siya lang ang yaya na hindi ako iniwan sa park. Dati kasi ayaw nila dito. Medyo luha ako sa kilig. Grabe ka, bata ka. Kung alam mo lang kung paano mo ako pinasaya sa simpleng papuri mo. Good to know, sagot ni Tito Drake. Mabutit hindi ka na mahirap pakisamahan, Emmanuel. Parang lumambot ka yata ngayon. Napakamot sa ulo si Emmanuel. Medyo lang. Nice meeting you, Ariana. Mukhang marami ka nang napagdaanan kay Emmanuel kahit sandali pa lang Biro ni Tito Drake. Sabay kindat sa bata. Konti lang naman po. Sabay tawa ko. Pero kung alam mo lang talaga, sir. Let's go, Bella. Maglalakad-lakad pa tayo. Emmanuel, ingat ka ha. Paalam ni Tito Drake. Okay, Tito.
Baka makita kita sa bahay minsan na, sagot ni Emmanuel. Basta, sabihan mo ang daddy mo, ingat kayong dalawa, Ariana. Sabi pa ni Drake bago tuluyan na lumayo kasama si Bella. Habang pinagmamasdan ko silang papalayo, napatingin sa akin si Emmanuel at gumiti. Ate Ariana, gusto ko silang makita ulit. Masaya silang kausap. Napangiti na rin ako. Basta mabait ka lang, marami kang magiging kaibigan, Emmanuel. At sa isip-isip ko, sana lang hindi maging komplikado ang bawat bagong kakilala natin at sana hindi na dumami pa ang kontrabida sa paligid. Emmanuel? Mahinahon kong tawag habang hawak ko ang paper bag ng natirang burger. Uwi na tayo ha, medyo dumidilim na. Nakapikit siya habang nakaupo sa swing. Pinapadama ang ihip ng hangin sa mukha niya. 5 minutes pa, Ate Ariana? Napabuntong hininga ko. Kanina pa yung 5 minutes mo. Baka pagalitan na naman tayo ni Madam Adelpha. At kahit 1 minuto lang tayong maliit, sumbong agad yun. Napadilat si Emmanuel at napakunot ang noo. Sumbong era talaga yun? Ang kulit. Shhh! Tinakpan ko ang bibig niya. Baka may CCTV pa dito sa park. Marinig pa tayo ni Ate Adelpha sa hangin. Tumayo na siya at tumawa. Okay, uwi na tayo. Pero dapat ako ang pipindot na elevator pagdating. Umiling ako pero natawa rin. Deal, basta bilisan mo lang ang lakad natin. Pagdating namin sa bahay, sakto lang. May ilaw na sa porch at binuksan kami ng gate ni Kuya Ramil. Pero hindi si Adelpha ang una naming naabutan sa loob, kundi si Zephyr na mukhang bagong dating lang. Nakaupo siya sa sofa, may hawak na malamig na inumin at nakangiti habang nilalapag ang kanyang coat. Daddy! Sigaw ni Emmanuel. Agad tumakbo papunta sa ama at yumakap. Aba, kompleto na kayo. Bati ni Zephyr habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kamusta ang date niyo sa park? Napatingin ako kay Zephyr. May kung anong lambing sa boses niya ngayon, di tulad ng dati na para bang laging galit o seryoso. Masaya, sagot ni Emmanuel. Nag-burger kami. May cotton candy si Bella tapos may nakita akong dog, super taba. Tapos si Ate Ariana, sinabihan akong wag na raw mag 5 minutes pa kasi baka magsumbong kami ni Ate Sumbongera. Ahem, singit ko. 1 minuto lang naman po ang lampas namin. Napailing si Zephyr pero natawa. Don't worry, okay lang yun. Basta mukhang masaya si Emmanuel, hindi mo kailangan magpaliwanag. Napangiti ako. Wow, bihira to. Alam mo ba? Dagdag ni Zephyr habang nakatingin kay Emmanuel. Kanina habang kausap ko si Lolo Doming ang sabi niya, mukhang di na masyado makulit si Emmanuel ngayon. Sabi ko baka dahil may bago siyang kasama araw-araw. Napatingin siya sa akin. Saglit lang ang tingin na yon pero ramdam kong may laman. Proud ako sa iyo anak. Bulong ni Zephyr habang pinisil ang balikat ni Emmanuel. Keep it up ha? Syempre. Sabay thumbs up pa ni Emmanuel at sa gilid lang ako, tahimik pero masaya. Kahit madalas akong pinag-iinitan ni Adelpha, kahit na pinipigilan kong ma-inlove sa isang kagaya ni Zephyr. Basta, makikitang masaya si Emmanuel, parang sulit lahat ng pagod. At habang pinagmamasdan ko ang mag-ama, di ko maiwasang mapaisip. Mas dangerous yata ang pa-fall ng ngiti ni Zephyr kesa sa sumbong ni Adelpha.